Afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Philippine channel ng inyong lingkod. So today is November 1 na 2025 at tayo ngayon ay pupunta dyan yan sa may Ayala Wood Side Homes sa may Dunya M. Himadi Street, Cristong Hari, Project 1, Quezon City po yan. At dadalhin po natin sa may Robinsons Magnolia, Aurora Boulevard, Mariana, Kaunlaran, Manila, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin sila. Sa Manila North Cemetery, sa tuloy ko ng service sa aming mga kapamilya na ito ang balita po sa mga sigurado dahil mula sa kasukat, more than 1 million ang nadadagdag dyan sa Manila North. Dahil katulad ng nabanggit ko, yan nga po ang pinakamalaking libingan dito sa Metro Manila. May mga ilan pang mga libingan actually na hindi nababanggit masyado, katulad itong Manila Chinese Cemetery, ang libingan ng mga bayani. Ayan, at oo nga, babaisin mo pang reporter natin dyan sa libingan ng mga bayani. Ang alam mo bang merong Manila American Cemetery and Memorial? Oo, dyan sa may Fort Bonifacio sa Taguig. At of course, itong Loyola, medyo familiar tayo dito. At dito naman sa may Manila Memorial Park sa may Sumas, Parañaque. And of course, itong Inlayan Filipino dyan sa may Quezon City. At marami pa pong mga libingan dito sa Metro Manila na marami ang mga dumadalaw, pumupunta. Pero alam mo po, biyak kanina habang nag-browse ako ng internet at nagbabasa ako tungkol sa mga updates, latest na kaganapan na ngayong puntas. Nakakalungkot na may mga simenteryo pala outside Metro Manila ang binabaha. Oo, nakita mo ba yun? Unang-una ko nakita kanina yung dyan sa may Masantol, dyan po sa Pampanga, kung saan nga, Sophia, eto, pinapakita natin sa RHTV, nagpaalam tayo dun sa Facebook page nitong Makabebe Pampanga page. Pero hindi daw ito official page, pero ang layunin ng page nila is to share kung ano yung nangyari sa lugar nila. Ito ay nilumot na at naging stagnant na yung tubig baha dyan sa lugar. At ayan o, kung mapapansin mo, nakakalungkot. Dahil naging stagnant at harmful ito sa health, stagnant na lower. Hindi mo alam kung ano nabulunod. May nakita ko parang drone shot nitong kung ikaw, maalis sa buhay na makikita mo ganyan, di ba? Parang gusto mo maging maayos na dahil sa kabilang buhay, pero nakakalubog siya sa baha. Pero sana po mapakinggan ang hiling ng LGU, lalo sa kong mayor, na matulungan po sila sa humingi sila ng tulong sa DPWH na malutas kung matagal po na ito problema dyan. And hindi lang dyan, maliban dyan sa Pampanga, mayroon pa sa may Hamono, hindi lang tayo nagkantay ng permission pero wala pang sinipline ng yung page, kaya hindi muna natin magagamit yung mga videos nila. Pero same eksena na yung mga puntod ng mga mahal nila sa buhay ay nakalubog ang baha. Yung ang Bulacan naman, talagang bahain. Pero kasi diba sa tagal ng panahon, sa tagal ng kayo yung mahal sa buhay, parang doble yung stage na wala na sila, tapos baha pa yung hindi mo pa kung kalagayan yung mataulo, kaya yung body ng mahal sa buhay na inilagay mo doon, di ba? Ano na nangyayari sa kanya doon? Ang sakit po yun para sa mga kaanak ng mga nawala ng at anyway, nadi-discuss po natin ito. Bakit? Kasi sana po napagtutuunan ng patil. Hindi nga natin alam, baka mamaya hindi lang Mabonoy, baka hindi lang Makabebe, baka hindi lang po Masantol, baka mamaya may iba pang mga lugar na ganito po yung eksena na hindi na napagtutuunan halos ng pansin. Kasi Thank you. Okay po, ingat po. God bless po. pero ito
Sofia, ikasang ko na, tawagin mo nga si RH29 Boy Gonzales. Hindi mo tayo ng update mula sa Manila North Cemetery dahil malapit na bumag 1,000,000 ang crowd estimate dyan. RH29 Boy Gonzales, kamusta? Sofia, Sister L. Bakit? Lieutenant Colonel Red Layo, Joint Commander of Central ng Station 3 ng Manila Police District na umabot na sa 939,000 ang kabuang bilang ng mga bumisita dito sa Manila North Cemetery sa Yucatán. Kaya nasa 120,700 naman ang pinaka-crowd estimate na kasalukuyan dami ng mga taong nasa loob ng sementeryo bandang alas 3 ng hapon at tuloy-tuloy pa rin nakikita ko ngayon yung pagdating ng mga kababayan natin para bumisita dito sa sementeryo sa kanilang mga mahal sa buhay. At tuloy-tuloy sa doon ay yung dami ng mga kapasok, hindi lang dami ng mga kababayan natin napalabas sa loob ng sementeryo. At ayon kay Dayo, maraming bisita ngayon na nagsisimula na rin na sinabas. Siyempre habang patuloy ang kita na dumarating at saan ka ng mga otoridad, aabutin ko ng nasa 1,000,000 mahigit ang bilang ng mga bumisita dito sa Manila North Cemetery. Medyo kanina mainit, isingat ng araw, pero ngayon ay tumulimin ng konti. Pero bago-bago ang uwi na natarang sa payo ng mga otoridad, nagdala ng payo sa mga magsusulo dito sa loob ng Manila North Cemetery. Para sa ligtas, Oy! yes. At saka 3:20 na tayo ng hapon. May mga naitatala ba dyan mga insidente? May mga, kasi minsan di natin may iwasan, di ba? Kanina, mayroon mga minor lang, may nahihilo, ganyan. Pero ngayong hapon, kumusta naman? Kasi umulan po eh. Meron ka rin niliwan sa mga blood pressure. Ilan lang yung mga nasakta rin ng minor laceration sa lakad sa loob ng sementeryo. Pero bakit doon, meron isang nawawala na Ay, ayan, so na-drop na natin si Naso. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna po sa mga. Pero